Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon. Ako po ay nagagalak na naririto sa Noveleta, Cavite. Kasama po natin yung mga kapatiran dito. Lagi akong natutuwa pagka merong kasama natin na live na kasama natin na nagpupuyat at gumigising ng madaling araw. Ayan po sila. O mamaya lalapit ko sa inyo. Dito po kami sa Noveleta, Cavite. Ang pastor po rito ay si Pastor Joe at si Pastora Maricel. Mamaya ako po iharap sa inyo. Mawit tayo sa Panginoon, the steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. Amen. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Isa po, the steadfast love of the Lord. Yes. Hallelujah. Sige, purihin. Salamatan natin ang Panginoon. Katapatan niya, nagtawid po sa atin. Hallelujah. They are new every morning. They are new. Tagalog po. Pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Yes, hallelujah. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa. Ito'y laging sariwa. Bawat umaga, katapatan niya'y dakila. Katapatan dakila. They are new every morning. They are new. New every morning. Oh, great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya sa umagang ito. Hindi lang para sa devotion, hindi lang para sa umagang ito, pero sa bawat araw, kayo ay naging tapat sa amin, Panginoon. You deserve the glory, O God. You deserve the honor, O Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise your holy name. Ang presensya niyo'y sumasa amin. Espiritu niyo'y kumikilos, O Diyos. Isang kagalakan na makipag-ugnay sa inyo sa umaga. Praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. For you are... Amen. Dakila kayo, O Diyos. There's no one else like you, O Lord. Purihin kayo, Panginoon. Wala po kayong katulad. Panginoon, ako ay saksi kung papaanong ang church na ito ay itinaguyod nyo sa loob ng mahabang panahon. Kayo po talaga ang patunay
O Diyos. O hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa na kasama ko rito ngayon, sa mga kasama namin sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang panahon. Kayo po ang malalay at magpatibay, magtanggol, umaliw sa inyong mga anak. Ang aming pong pag-aaral sa inyong mga salita, hinihiling ko po ang gabay at pangunguna ng inyong Espiritu sa amin. Panginoon, kayo po ang aming pag-asa. Kayo ang lahat-lahat sa amin at kaya kami nakakapagpatuloy ay dahil po sa inyong masaganang biyaya. Kaya, salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Lumadyo. Hallelujah. Ito, Sister Claire. Namit ko rin siya. Alam niyo po, tuwan-tuwa ako itong ko sa Pilipinas kasi namit ko yung ibang mga kasamahan natin na pagkakilala ko lang sa kanila ay pangalan lang. Pero salamat sa Panginoon dahil karoon ng pagkakataon na makita kayo. 1 John, unang Juan, chapter 2. Nasa chapter 2 na po tayo. Basahin natin mula sa verse 7 hanggang verse 11. 1 John chapter 2 mula 7 hanggang 11. At pagka marami po tayong panahon pa, lalaktaw po tayo kasi po tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig po muli. Pag-ibig sa mga kapatid. Ang pag-aaralan natin, isasama na natin yung nasa chapter 3 at chapter 4 at sa chapter 5. Basta itutumpok na natin po sa isang mahabang session ang tungkol sa pag-ibig. Pagsasama-samahin na natin bago natin i-discuss yung iba. So dito muna po tayo, verse 7 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal, hindi bago ang ibinibigay kong utos na magmahalan kayo, kundi dati na. Ang utos na ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula nang sumampalataya kayo. Ngunit masasabi rin natin na ang utos na ito ay bago dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na ilaw. At ang katotohanan ito ay nakita sa buhay ni Kristo at maging sa inyo. Ang sinumang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa rin. Ang sinumang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag at walang anumang sa buhay niya na magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Ngunit ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Medyo matindi yung pagsasabi rito, mga kapatid, tungkol sa liwanag at kadiliman. Kung tatandaan natin yung mga pinag-aralan natin ng mga nauna, ang Panginoong Jesus ang pinagmumula ng buhay, siya ang katotohanan, at siya ang ilaw. Kaya yung lahat ng nasa sa Kanya ay dapat namumuhay na namumuhay sa panibagong buhay at may liwanag sa kanila, may katotohanan sa kanila at wala na sila sa paggawa ng kasalanan. Talagang yung issue of sin ay matatalakay lamang yan sa umpisa ng Christian life. At unti-unti, habang nagpapatuloy tayo, nawawala na ng Hindi na issue yan para sa mga anak ng Diyos. Kaya nga yung mga nagtatanong minsan na, paano yan? Ang tagal mo na nasa Panginoon. Pagkatapos nagkasala ka, tapos namatay ka, ligtas ka ba? Pag natagal ka na sa Panginoon, hindi na pinag-uusapan yung kasalanan. Dahil para saan pa? May Holy Spirit tayo, binabago niya tayo. Tayo? Progressive ito, nagpapatuloy siya, hinuhubog niya tayo. Meron ba naman na ang tagal mo nang hinuhubog? Saan kayo nakakita ng painting na nung nag-umpisa at pagkaraan ng ilang oras, pinipaint mo yung, halimbawa si Eileen, pinipaint mo, pagkaraan ng ilang oras, pag tinignan mo, mas lalo niyang hindi kamuka. Meron bang gano'n? Walang gano'n. Habang tumatagal yung pagpipinta, mas nakakamuka.
Pastor Joe nga, nakita ko yung picture doon sa, sa may ibabaw eh. Oh, pareho, may bigote rin eh. Siyang-siya nga. Ganon din tayo sa Panginoon. Ngayon, pagdating na isang tabi yan, ang pinakamahalaga palaging nababalikan. Pag-ibig, pagmamahalan. Kasi may mga nagsasabi, basta ako sumusunod sa kalooban ng Panginoon, wala akong bisyo, wala akong ganyan. Pero teka, kumusta naman yung pagmamahalan? Kasi yun ang pangunahing tatak. Sabi rito, tignan ninyo ha, mga minamahal, laktaw natin. Sa verse 9, ang sino mang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopuot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. Oy, nasa ministry na ako ha, nakakapaglingkod na ako, pero may galit ka pala sa kapatid mo. Be it spiritual brother or sister, o biological brother or sister, pagka may puot, pag may galit sa iyo, anong sinasabi ng Biblia? Nasa kadiliman ka pa rin. Hindi na ako nasa kadiliman, nasa church na ako, kilala ko na ang Panginoon, nagbabasa ako ng Biblia. Hindi. Ito po ang nagsasabi niya, tignan ninyo. Verse 10, ang sino man nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag at walang anuman sa buhay niya na magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Pag may pag-ibig ka at namumuhay ka sa liwanag, walang anumang dahilan sa iyo. Ibig sabihin, you move on. Pag may nagawa sa iyo yung kapatid, mabilis kang makapagpatawad. Mabilis kang lumimot sa anumang pagkakamali. Natatandaan niyo yung binasa nating kahapon? Kahapon ba natin binasa to? 1 Peter 4:8. 1 Pedro 4:8, ano yung sabi doon? Higit sa lahat, 1 Peter 4 verse 8. Higit sa lahat, magmahalang kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano karami ang nagawa niyang kasalanan. So, malalaman mo yung mga anak ng Diyos na namumuhay sa liwanag at puno ng pag-ibig, baka hindi, o bihira makita mong nakakunot. Kasi yung pag-ibig ng Diyos ang dumadaloy sa Kanya. Siguro walang gumagawa ng pangit sa iyo, no? Siguro wala man lang naninira sa iyo. Hindi, gusto mo kwentuhan kita. Ba't hindi ka nakakunot? Na-overshadow ng pag-ibig ng Panginoon Bakit nakukuha mong tabihan yung isang kapatiran? Yung pag-ibig ng Diyos ang nararamdaman ko sa Kanya. Di ba ganito siya? Di ba nakakainis siya? Di ba ganyan ang sinabi niya? Problema niya na yon. That's her issue. That's his issue. Basta ako, ang issue na lumalabas sa akin, pag-ibig. Parang kagaya ng Panginoon sa atin. Actually, kahit hindi nagmamahal sa Panginoon ngayon sa mundo, nakakadama sila ng pag-ibig ng Panginoon. Wala kayong nakikita na bigla-bigla na lang bumabagsak at namamatay. Di ba may mga satanista pa nga, merong hindi naniniwala sa Diyos? Hindi sila biglang sinasalot, hindi biglang yung sa sa online training pala yon, yung magkapatid na si Juan at si Santiago, nung hindi tinatanggap ang Panginoon sa Samaria, ayaw silang patuloyin. Panginoon, magpe-pray na po ba kami para tupukin ng apoy ang mga yan? Galit sila, ayaw silang tanggapin. Sabi ng Panginoon, ano ba kayo? Masyado naman kayong mainitang ulo nyo. Listen, hindi ibig sabihin na pagka may pag-ibig ka, hindi ka nasasaktan. Hindi ibig sabihin na pagka may pag-ibig ka, hindi ka nakakadama ng pagkainis. Kaya lang, natatakluban ng pag-ibig ng Panginoon. Tao ka pa rin. Amen po ba? Sabi nung isang estudyante, noon pa naman yon. Pastor, tao lang po ako. Nasasaktan ako. Hindi ako robot. Kaya marunong din po ako mag-react, nagdaramdam din po ako ganyan. Yun na nga yun tao ka nga hindi ka nga robot Yung robot, pag binuhusan mo ng tubig yon, masisira na lang talaga yon. Pero ikaw, tao ka, pag binuhusan ka ng tubig, magtuwalya ka lang, tuyo ka na. Hindi mo na kailangan mag-react kagaya ng robot. Ikaw nga ay tao, hindi ka lang tao, anak ka ng Diyos. Sabi ko dati kay Pastor Irene yan sir, tao lang ako, hindi ka tao. Ano ako, hayop? Hindi, anak ka ng Diyos, hindi ka na normal. We don't belong kagaya ng sanlibutan. Yung hubog natin hindi na kagaya ng sanlibutan.
Kaya tandaan po ninyo ito. Magandang maalala natin yung sinasabi ng Biblia. Sa verse 11, mas matindi. Ngunit ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, lumalakad siya sa kadiliman, at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Pansinan, wag niyo akong paumanihinan niyo ako pagkasabihin ko sa inyo ngayon na kahit nasa loob ka ng church, naglalakad ka, ayan na iwas. Pero hindi mo kayang upuan na katabi pagka meron kang kapatiran na hindi mo kayang pakisamahan, na hindi mo kayang batiin. Siguro ikaw iiwasan niya. Pero pagka ikaw, pagka nakikita ko niya, kumukulo, dito ka nga sa tabi ko, dito nga tayo sumamba. Basta wag lang yan sa harapan niya. At kaya nga ako, inagahan ko na para makakapili ako na ako nga, nilaytan ko na para malalaman ko siya uupo, doon ako upo sa kabila. Yung mga taong ganon. Now, church setting lang yan pero kahit sa labas, nakasalubong mo sa palengke, o tuwing maaalala mo, pag naaalala ko yung ginawa, pinatawad ko na siya, pero pag naaalala ko yung ginawa niya, yung walang buhok tumatayo. Na talaga ako, yung mga ganong tao, mga kapatid, nangingiti tayo, pero yung mga ganong tao, nasa kadiliman pa rin hanggang ngayon. At hindi niya alam raw kung saan siya pupunta kasi binulag siya nung kadiliman na nasa sa kanya. You can sing praise and worship song, pero ang totoo, nasa kadiliman ka. Yung mga nasa kaliwanagan, hindi sila naaapektuhan ng kasalanan ng iba. Nasasaktan sila, pero it does not influence them. Hindi siya na-impluensya yung ganyan yung ginawa niya. Di ganun ang ginawa ko. Hindi. Nasa kadiliman ka pa nun. Dahil kung nasa kaliwanagan ka, ano yung binasa natin? Hindi nadadaig ng kadiliman ang liwanag. So, ano ang nasa loob mo? Kadiliman ba o liwanag? Liwanag po. Di dumadaloy yan palabas. Dito tayo sa sa chapter 3. Laktawan natin yung maraming mga sinabi pa. At dito tayo sa chapter 3. 1 John chapter 3 verse 11. Ito ang aral na narinig nyo nang sumampalataya kayo. Pansin nyo, parang pamilyar Basahin ko ulit sa chapter 1 sa chapter 2 verse 7. Mga minamahal, hindi bago ang binigay kong utos na magmahalan kayo, kundi dati na. Ang utos na ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula nang sumampalataya kayo. Mukha yatang yung topic ng pag-ibig ay palaging nadidiscuss noon. Pag-ibig. Gusto nyo ng matibay na discipleship training? Dumaan ako sa napakaraming discipleship training. Dami ko na pong certificate. Kumusta yung pagmamahal mo sa mga kapatiran? Yun ang pinaka. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Walang ibang pwedeng mag-simplify sa karakter ng Diyos, kundi pag-ibig. So, sige, doon tayo sa chapter 3. Anong oras na ba? May 11 minutes pa tayo. Puputol ako ng hindi natin tatapusin to kasi pagpapatutuuhin ko pala si Pastor Joe. Verse 11, ito ang aral na narinig nyo nang sumampalataya kayo, dapat tayong magmahalan. Pagka dapat, hindi yan pakiusap. Dapat. Nagtatanong si Jean, wala pa devotion. May devotion na. Bakit hindi niya makita? Si Jane. Oo. I-message nyo nga. Sabihin nyo, mayroon ng devotion. Dapat tayong magmahalan. Listen, huwag nating tularan si Cain na kampo ng dyablo, kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat masama ang mga gawa niya at matuwid naman ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung galit sa inyo ang mga makamundo. Listen, ito, baka hindi nyo napansin, mabigat din ito. Pag namumuhay ka sa pag-ibig raw, ano yan? Mapapansin mo, magagalit sa iyo ang mundo.
Bakit ho? Umiibig nga ako eh. Kasi yung pag-ibig na nasa Panginoon, nagtutulak sa atin sa paggawa ng tama. Si Cain naman, kaya niya pinatay yung kanyang kapatid kasi kampon siya ng dyablo. Pag walang pag-ibig sa iyo, may galit siya sa kapatid niya eh. May inggit siya sa kapatid niya eh. Pag hindi pag-ibig yung nasa sa iyo, itutulak ka nito sa paggawa ng kasalanan. Pero pagka pag-ibig ng Diyos ang nasa sa iyo, itutulak ka nito sa paggawa ng mabuti. Now, meron pa akong dapat linawin natin. Yung pag-ibig na galing sa atin at pag-ibig na galing sa Diyos. Minsan, nasasabi ng mga kapat, nako, hirap kong ibigin niya, wala akong pag-ibig dyan. Okay lang kung wala kang pag-ibig. Pero yung pag-ibig ng Diyos, siguradong ang Diyos may pag-ibig dyan. Yun ang kailangan na dumadaloy sa'yo. May nagsabi sa akin, dati-dati pa, na isang may asawa, sabi niya, Sir, pasensya na kayo. Kailangan siguro maghiwalay na kami. Wala na akong pag-ibig na nararamdaman sa kanya. Bigla ako nakita, ayos lang yan, walang problema yan. Oh, bakit kayo ganyan, Sir? Bakit ayos lang? Kasi naman, ang Diyos ay pag-ibig. Ibig sabihin, kung ikaw, wala nang pag-ibig sa'yo, simple lang yan. Lalagyan ka lang ng Panginoon ng pag-ibig. Di may pag-ibig ka na uli. Ngayon, ang tanong ko, ang Diyos ba nasa sa iyo? Opo, Sir. Sure ka ba? Opo. Ang Diyos ay pag-ibig. Di may pag-ibig ka dyan. Doon mo huhugutin ngayon yung lahat ng pag-ibig mo papunta sa iyong asawa. Ayun, nagkaanak pa ng isa. Madagdagan pa Okay. Tandaan ninyo yan, mga kapatid. Yung pag-ibig ng Diyos nagtutulak sa ating gumawa ng tama. Sa mabuti ka palagi. Kasi sa pag-ibig ka Kaya alam nyo, pagka nasa pag-ibig ka ng Panginoon, kahit nasa opisina ka, hindi mo kayang mandaya ng oras, hindi mo magawa na magbawas, magdagdag bawas, hindi mo kaya na magpahuli kasi sa pag-ibig lahat yung pagkilos mo Hindi mo kaya na magtapo na lang basta kasi makaka-affect lahat na. Nasasakop na ng pag-ibig yung pamumuhay mo. Tuloy tayo rito. Verse 14, alam nating inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Palaging gusto natin matiyak na tayo ay ligtas, di po ba? Yung mga inilipat na raw sa kamatayan, papunta sa buhay, sino raw yon? Yun yung mga umiibig. Ano sabi ron? Tignan ninyo. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Kaya pag kami kapatid na lumalapit sa atin, naku talagang hindi ko kayang yan. Patawarin mo. Hindi ko kaya magpatawad. Tanungin mo, nasa kamatayan ka pa rin ba hanggang sa ngayon? Puno ka ng kadiliman Kung kadiliman, nagpulbos ako Hindi, nasa kadiliman pa rin yung tao na hindi makapagpatawad, nagtatanim ng sama ng loob. Listen, inconsistent yan sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay napaka-totoo, napaka-gentle. Kaya nga siya holy Tapos, sa loob mo may nananatili, ilang buwan na, nandoon pa rin. Teka muna, baka hindi Holy Spirit yun nasa sa iyo, baka ikaw ay nadadaya ng kamunduhan. Pag kumakanta naman, naiiyak din ako. Pag kumakanta rin sila sa sanlibutan, naiiyak din sila. Kinikilabutan din nga sila Di ba minsan yung mga judges, ng mga got talent, may kumanta, kinilabutan ako nung kumanta ka. Alam nga naman anointing ng Holy Spirit yon. Ano yan Emotion yan Pwede kang Pero malaman mo kung sino yung talagang nasa buhay na, umiibig siya. Amen po ba? Tanungin nyo ngayon katabi nyo, ikaw ba nasa buhay na o nasa kamatayan pa? Ayaw sumagot nitong kortina It is so simple. Hindi makikuha yan sa galing, sa talino, sa tagal ng pananalangin. Nung panahon ng Panginoon, di natin madadaig yung mga Pariseyo. Ang tatagal manalangin nun. Naglalakad nga sa palengke, nananalangin pa yung mga yun. Kayo, kaya nyo ba? Magkano yung talong? Hallelujah.
2 kilo nga. Yung mga Pariseo, ganun, kahit nasa palengke, nasa mga public places, meron nga silang tali na simbolo ng kanilang pananalangin At naglalakad raw sila sa mga lansangan, pinaririnig nila yung prayer nila. Pero wala silang pag-ibig. May mga puot, may galit, may pagmamalaki sa kanila. Kaya hindi sila masabing nasa liwanag na. Pansinin niyo ito, si Satanas nga nasa kalangitan na Pero kadiliman yun nasa loob niya. Yun ang pinakamatindi. Nakakausap niya ang Diyos, nakikita, kaya nga tawag doon, the mystery of iniquity. Misteryo. Paano yung nilikha ng Diyos na matuwid ay nakaisip gumawa ng masama? So, pwedeng kayo ay naririto sa church, sa loob ng church. Pero sa puso mo, sa loob ng puso, hindi pag-ibig yung naghahari. So, bago kayo pumasok, check mo muna, meron ba akong kaaway doon? Siya, kaaway niya ako, pero siya, hindi ko kaaway. It takes 2 people to box. 2 para mag-boxing. Gusto nga ako boxing niya, di siya na lang. Hayaan mo na lang. No, balik tayo ron. Teka, may oras pa ba? Nako. Cut muna po tayo rito. Tingnan natin kung saan tayo umalis. Sa verse 15 po tayo, mas matindi pa yung verse 15 Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Wow. Mabait ako wala pa akong pinatay, wala pa ako inapakan. May inirapan ka naman. Hindi ako mamamatay tao pero sa isip mo naman, no. Mamamatay tao ka na. Sabi ng iba, kaya ang hirap maging Kristiyano Napaka-stricto na. Akala nila sa Old Testament stricto Hindi po sa Bagong Tipan. Sa Lumang Tipan, pag pumatay ka, kriminal ka Sa Bagong Tipan, nasa puso mo pa lang. Kriminal ka na. Di ang hirap po maging Christian. Hindi, madali lang yan sa mga anak ng Diyos. Kasi yung Espiritu ng Diyos ang dumadaloy sa atin. Madali lang yan sa atin. Mas stricto ngayon, pero mas magaang. Bakit? Nasa loob na natin mismo ang Diyos. Siya na ang kumikilos sa pamamagitan natin. Kaya nga yung emosyon, hindi palaging nakakatulong yan Baka humaba pa ako Pray muna tayo. Ama naming Diyos, salamat sa inyo. Tulungan nyo nga kami. Maunawaan ng inyong mga anak ang malalim na katuroang ito. Pagmamahalan. Tulungan nyo po kami. Lord, nasasaktan kami. Kaya't hayaan nyo, O Diyos, na sa tuwing kami ay sasaktan, sa tuwing may maririnig kami ng laban sa amin, mag-umapaw ang pag-ibig nyo sa amin at hindi maapektuhan ang aming pagkatao. Hindi maapektuhan ang aming pagkilos at ang aming pananalita. Laging mauuna pa rin ang pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Teka muna po, bigyan natin pagkakataon pagpatutuin ko. Kaklase ko po ito sa Bible School. Pero baka makalimutan ko mamaya, binabati ko yung misis ko dyan sa Taiwan. I love you nang. God bless sa inyo dyan. Malapit na tayo magkita. 3 tulog na lang. Naririyan na ako at yung mga anak ko po sa Taiwan at sa UAE. Brother Jonathan, God bless you. Halika, Pastor Joe. Ito po yung aking classmate, Pastor Joe Robles. Magpaluto po sa inyo. Maikling-maikli lang kasi tapos na yung oras natin. Ano yung ginagawa ng Panginoon dito sa isang pinagpalang umaga po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa live streaming. Tunay na ang Diyos po ay napakabuti dito sa lugar ng Nobileta dahil dinalaw po kami ng aming kaklasmate. Isang kagalakan po hindi lang sa akin, maging sa mga kamagagawa ko dito na yung pagkilos kagabi ng Panginoon ay napakalalim yung inilagay ng Diyos sa kanilang puso. At nakita ko na yung response ng isang dumalo ay nagpapasalamat siya dahil yung bigat na nararamdaman niya ay pinagaan ng Panginoon. Amen. Kaya napakahalaga talaga na yung marinig yung mensahe ng salita ng Diyos ay nagbibigay ito ng buhay upang makapagpatuloy. Amen. Kaya tayong lahat na mga tinawag at mga anak ng Diyos ay
huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi habang mayroong salita ng Diyos, binubuhay tayo ng Panginoon upang magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay. Amen. Kaya magpatuloy tayong lahat at naniniwala tayo ang Diyos ay hindi siya magkukulang. Ako sa 10 taong ko ng paglilingkod dito sa bayan ng Noveleta o sa church na aking pinagpapasturan, ay nakita ko na ang Diyos ay laging kumikilos at sumasama siya upang yung kalagayan ng aming buhay ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon at nagagalak ako dahil yung aking classmate ay hindi ko inaasahan ay nagpasya siyang gawain dito o mag-revival. At yung palang pangyayaring iyon ay yung palang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya ngayon yung mga magagawa ko rito ay masaya at galak na galak ang puso dahil muli na naman namin naramdaman ang presensya ng Diyos. Kaya salamat sa classmate ko na sa Panginoon na ginamit ng Panginoon na patuloy na iniikot niya yung mga dapat mapuntahan. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy tayong maglingkod. Ang ganda magsalita ni Pastor Joe. Parang pastor na pastor talaga. Pastor, God bless po sa inyo mamaya. Saan tayo pupunta mamaya? Kila ano? Hindi, yung kila baby. Ay, anniversary pala na ate ko. Tsaka ni Kuya Eddie. Happy wedding anniversary. O, tignan niyo po. Yan, mga dati kong kasama pa yan. O. Si A. Ito, bata pa ito dati. Kilala mo ko noon, maliit ka pa. Nanay Imay, ayan si Ira, o. Hi! O, ayan. Hi! O, si Sol. Sister Miner, ito yung katambal mo, Sister Luz. O, si Maika. Bumati ka sa mga umiibig. Ito po si Pastora Maricel. Ayan. At yung kanilang anak, ito si Miracle. God bless po sa inyo. Ito po kami. Masaya pagka maraming kasama sa devotion. Dito ako lang. Mahal ang ticket. God bless po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Concert Crusade, yung 2005 Concert Crusade. Natatandaan niyo ba yan? Nag-concert crusade po kayo, mga Tarem, Pangasinan. Kaya nakilala ko ang DFC. Natatandaan nyo yun? O, natatandaan raw nila. O, sige, God bless po sa inyo. At sa Diyos ang papuri. See you tomorrow. Bukas po ako nasa Binangonan. Lobby ng Panginoon. Maganda ang signal doon. Palain po kayo ng Panginoon. Valerie, pupunta kami dyan sa church nyo mamayang tanghali. Sige po.